kayo po ay isang babae na lampas 60 anyos at nararamdaman ninyo na ang inyong pagnanasa para sa intimacy ay hindi na tulad ng dati, gusto kong makinig po kayong mabuti dahil may ibabahagi ako na maaaring makagulat sa inyo. Ang issue ay hindi lamang ang pagtanda. Ito ay isang kombinasyon ng pamamaga, mahinang daloy ng dugo, at natural na pagbaba ng hormones. At heto ang pinakamahirap na parte, maaaring mali ang mga pagkaing kinakain ninyo habang hindi ninyo napapansin ang 5 natural na halamang gamot na maaaring ganap na bumuhay muli sa inyong pagnanasa at kaligayahan sa kwarto. Ako po si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa geriatric care para sa mga kababaihan at sa loob ng mahigit 30 taon. Nagkaroon ako ng pribilehiyong makaupo at makipag-usap sa mga babaeng tulad ninyo. Ang aking karera ay nakatuon sa pagtulong sa kanila na maibalik ang kanilang sigla, kanilang kumpiyansa, at oo ang kanilang libido nang hindi kailangang umasa sa mga magugulong cream hormones na may mapanganib na side effects o mga hindi komportableng aparato. Pinag-aralan kong mabuti ang siyensya ginamot ang libu-libong pasyente at nagturo sa mga kapwa manggagamot sa buong Pilipinas. Ngayon may ibabahagi ako sa inyo na hindi sasabihin ng karamihan sa mga doktor dahil hindi ito nangangailangan ng reseta. Heto ang purong katotohanan 3 sa mga halamang gamot na ito ay marahil bago sa inyong pandinig, ngunit napatunayan na ito sa mga klinikal na pag-aaral para sa kakayahan nitong mapabuti ang arousal, mapalakas ang daloy ng dugo sa pelvic region at natural na suportahan ang balanse ng hormone. Tama po iyon. Ang inyong katawan ay meron pa ring hindi kapani-paniwalang kakayahan na makaranas ng kaligayahan tulad noong 20 o 30 taon na ang nakalipas, ngunit kung bibigyan ninyo ito ng tamang panggatong. Kaya mag-usap tayo bilang kapwa babae. Sa susunod na ilang minuto, ipapaliwanag ko sa inyo ang 5 halamang gamot na maaaring radikal na magbago ng inyong sexual health. Ito ay hindi tungkol sa hype o mga tinatawag na himalang lunas. Ito ay tungkol sa siyensya, tradisyon at kapangyarihan ng kalikasan na ibalik ang kinuha ng panahon. At pakiusap manatili po kayo hanggang sa dulo dahil ang ika-5 halamang gamot na ibabahagi ko ay ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Karamihan sa mga kababaihan ay walang ideya na ito ay umiiral, ngunit maaring ito na ang susi sa pakiramdam ng malalim at kasiyasyang kaligayahan muli ng natural, ligtas at pangmatagalan. Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko po kayong pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell. Sa ganoong paraan, hindi ninyo malalampasan ang anumang women's health tip na idinisenyo para sa inyo. At kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, ipaalam ninyo sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng on sa mga komento. Kung hindi i-type ang 0, ang inyong feedback ay ang tumutulong sa akin na lumikha ng mas mahusay na content na tunay na nagsisilbi sa inyo. Sige, simulan na natin. Ang unang halamang gamot sa ating listahan ay isa na inirerekomenda ko sa halos lahat ng babaeng lampas 60 na pumapasok sa aking klinika na nakikipaglaban sa mababang pagnanasa. Ito ay makapangyarihan mahusay na napag-aralan at madalas na tinatawag na reyna ng mga natural na pampasigla. Ang tinutukoy ko ay ang Panax Ginseng. At kapag naunawaan ninyo kung paano ito gumagana, makikita ninyo kung bakit nakuha nito ang reputasyon bilang sagot ng kalikasan sa pagod at nawawalang libido. Unang halamang gamot, Panax Ginseng. Ang ugat ng sigla. Kung may isang halamang gamot na itinuturing kong pundasyon para sa sinumang babae na lampas 60 na gustong mapabuti ang kanyang pagnanasa, nang natural ito na yon. Panax Ginseng, madalas tawaging Korean Red Ginseng. Hindi ko po ito sinasabi ng basta-basta. Ang halamang gamot na ito ay hindi isang alamat. Ito ay isa sa mga pinakapinag-aralang natural na compound sa mundo pagdating sa sigla ng kababaihan.
Naaalala ko ang isa sa aking mga pasyente, si Susana. Siya ay 68, isang retiradong guro, ang tipo ng babae na ginugol ang kanyang buong buhay sa pagbibigay sa iba. Ngunit nang umupo siya sa aking opisina, tinitigan niya ako sa mata at sinabi ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Tradela Paz, hindi ko na po nararamdaman na babae pa ako. Nawala ang kanyang pagnanasa, ang intimacy ay parang isang obligasyon at naramdaman niyang hindi na siya konektado sa sarili niyang katawan. Iyon ay nagdulot ng mabigat na pasanin hindi lamang sa kanya, kundi sa kanyang pagsasama, sa kanyang pagtingin sa sarili at sa kanyang espiritu. Nang ipakilala ko sa kanya ang Panax Ginseng, tinaasan niya ako ng kilay. Isang halaman, tanong niya medyo may pagdududa. Ngunit sa loob ng 5 linggo bumalik si Susana na may ibang enerhiya. Mas tuwid ang kanyang tindig, mas maningning ang kanyang mga mata. At sinabi niya, anuman ang ugat na iyon, may kapangyarihan ito. Sabi ng asawa ko, bumalik na ang kislap sa mga mata ko. Iyan ang tahimik na lakas ng Panax Ginseng. Hindi nito pinipilit ang katawan sa isang estado ng arousal. Sinusuportahan nito ito. Ibinabalik nito ang sigla. Para kang nag-abot sa iyong sistema ng nawawalang susi at hinahayaan itong buksan ang isinara ng panahon at stress. Sa klinikal na aspeto, heto ang alam natin. Ang Panax Ginseng ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapataas ng nitric oxide sa dugo. Ang nitric oxide ay ang mismong sangkap na ginagamit ng iyong katawan upang i-relax at palawakin ang mga daluyan ng dugo na nagpapataas ng daloy ng dugo sa lahat ng tamang lugar, nagpapahusay ng sensitivity at kaligayahan. Habang tumatanda ang mga kababaihan, bumababa ang produksyon ng nitric oxide, ngunit tinutulungan ito ng ginseng na baligtarin ang trend na yon. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga postmenopausal na babae na umiinom ng Panax Ginseng ay nakakaranas ng makabuluhang pagtaas ng arousal, lubrication at pangkalahatang kasiyahang sexual. Sa isang pagsubok, ang mga babaeng uminom ng Situian hanggang 2 season may makmamas ng Korean Red Ginseng araw-araw ay nag-ulat ng kapansin-pansing pagpapabuti sa pagnanasa at kasiyahan pagkatapos lamang ng ilang linggo. Ngunit higit pa sa siyensya, ito ay tungkol sa kung ano ang ibinabalik nito, kumpiyansa, spontaneity, at ang kakayahang maging present sa isang sandali ng intimacy nang hindi nakakaramdam ng pagkadiskonekta. At iyan ay isang bagay na hindi kayang ibigay ng anumang synthetic na cream. Para sa pinakamahusay na resulta, palagi kong inirekomenda ang isang standardized extract. Maghanap ng isa na naglalaman ng hindi bababa sa 5% ginsenosides na siyang mga aktibong compound. Magsimula sa 100 mg sa isang araw, mas mainam sa umaga, kasabay ng pagkain at unti-unting taasan hanggang 2 mg kung kinakailangan. Bigyan ito ng ilang linggo upang mag-build up sa inyong sistema. Hindi ito isang mabilisang lunas. Ito ay isang tuloy-tuloy na pagpapanumbalik. Ang pinakagusto ko sa Panax Ginseng ay hindi lang libido ang tinatarget nito. Pinapabuti nito ang pangkalahatang enerhiya, kalinawan ng isip at stress resilience. Kaya naman ginamit ito sa daan-daang taon sa tradisyonal na gamot, hindi lang para sa sexual function, kundi para sa kabuuang sigla ng kababaihan. Nakita ko itong gumana sa tahimik at makapangyarihang paraan. Nasaksihan ko ang mga babaeng bumalik, hindi lang na may mas magandang sex life, kundi may mas magandang mood, mas magandang relasyon at panibagong pakiramdam ng sarili. Ito ay isang paalala na ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paghina. Ito ay nangangahulugang pag-a-adjust, pag-recalibrate at pagbibigay sa iyong katawan ng kung ano talaga ang kailangan nito. At kapag akala mo natagpuan mo na ang secret weapon, may isa pang halamang gamot. Ang isang ito ay may pangalan na parang biro, ngunit nagtataglay ng isa sa pinakamakapangyarihang epekto sa female arousal at daloy ng dugo na nakita ko sa natural na medisina. Ang susunod na halamang gamot sa ating listahan
ay ginamit sa daan-daang taon para sa kakayahan nitong magdulot ng mas mataas na sensitivity sa pamamagitan ng pagpapalakas ng sirkulasyon, ngunit may mas kaunting side effects kaysa sa mga hormonal treatment. Na-curious po ba kayo? Dapat lang. Dahil kung ang Panax ginseng ay ang ugat ng sigla, ang susunod na ito ay ang spark. Pag-usapan natin ang horny goatweed. Kung nandito pa po kayo at tumatagos sa inyo ang mensaheng ito, sige po at mag-comment ng numerong 1 sa ibaba para malaman kung kasama ko pa rin kayo at handa ng kontrolin ang inyong kalusugan. Ngayon magpatuloy tayo at alamin ang susunod na mahalagang punto. Ikalawang halamang gamot. Horny goatweed, pampasigla ng kalikasan. Ngayon alam ko pong nakakatuwa ang pangalan. Ang horny goatweed ay parang isang bagay na makikita mo sa isang novelty store, hindi po ba? Ngunit huwag ninyong hayaang lokohin kayo ng pangalan. Sa likod nito ay isa sa mga pinakakamangha-mangha at dokumentadong halamang gamot na natagpuan ko sa aking 3 dekada ng pagtulong sa mga kababaihan na ibalik ang kanilang sexual function. At magiging tapat ako sa inyo, hindi ko rin ito sineryoso noong una kong narinig ito sa medical school. Ngunit ang karanasan ay nagpapakumbaba sa'yo, lalo na kapag nakita mo kung paano mababago ng isang natural na bagay ang buhay ng isang babae. Ang horny goatweed o epimedium sa formal na tawag ay ginamit sa daan-daang taon sa tradisyonal na medisina ng Tsino. Ayon sa alamat na pansin ng isang Tsinong pastol ng kambing, na ang kanyang kawan ay hindi pangkaraniwang masigla pagkatapos kumain ng isang partikular na ligaw na halaman. Ngayon nahabol na ng siyensya ang alamat at ang mga natuklasan ay kapansin-pansin din para sa mga kababaihan. Ang nagbibigay ng kapangyarihan sa halamang ito ay isang compound na tinatawag na ikariin. Tumutulong ang ikariin na palakasin ng nitric oxide at nagsisilbing natural na PDI inhibitor. Ang mekanismong ito ay sikat sa kung paano ito tumutulong na i-relax ang mga smooth muscle sa mga daluyan ng dugo. Para sa mga kababaihan, nangangahulugan ito ng mas mataas na daloy ng dugo sa clitoris at vaginal tissues. Mas maraming daloy ng dugo ay katumbas ng mas mataas na sensitivity, mas mahusay na natural na lubrication at mas matinding orgasms. Ngunit heto ang nagpapaiba sa horny goatweed, hindi nito pinipilit ang katawan na kumilos. Sa halip marahan nitong sinusuportahan ang natural na proseso ng arousal. Nangangahulugan yon ng isang mas holistic na pagpapabuti, hindi lamang sa iyong pisikal na tugon, kundi sa iyong pangkalahatang enerhiya at libido. Nagkaroon ako ng pasyente noon, si Aling Barbara, isang 70 taong gulang na byuda, isang napakapribadong babae. Sinabi niya sa akin na hindi siya nakaramdam ng tunay na pisikal na kaligayahan sa loob ng mahigit 1 dekada. Hindi siya interesado sa hormones. Gusto niyang maramdaman muli ang pagiging normal, hindi ang pagiging gamot. Sinimulan ko siya sa isang simpleng protocol na kasama ang horny goatweed. 6 na linggo ang lumipas, pumasok siya sa aking opisina, hindi nagmamadali, hindi nasasabik, kundi may tahimik na kumpiyansa. Sinabi niya, para pong nagising ang katawan ko mula sa mahabang tulog. Gusto lang niyang maibalik ang kanyang kaligayahan at tinulungan siya ng halamang ito na maibalik iyon. Ang susi sa horny goatweed ay ang pagpili ng dekalidad na produkto. Maghanap ng isa na standardized na naglalaman ng hindi bababa sa 10% ikariin. Ang karaniwang dosis na inirerekomenda ko ay sa pagitan ng 500 at 1,000 miling araw-araw na iniinom kasabay ng pagkain. At habang napapansin ng ilang kababaihan ang mga resulta sa loob ng ilang araw, para sa karamihan unti-unti itong nabubuo. Hindi ito tungkol sa paggulat sa sistema. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng balanse. Mayroon ding adaptogenic quality ang halamang ito. Tumutulong itong i-regulate ang mga stress hormone tulad ng cortisol. Mahalaga iyon dahil ang cortisol at ang ating mga sex hormone ay laging magkasalungat. Kapag tumaas ang isa naman ay may tendensyang bumaba. Kaya sa pamamagitan ng marahang pagpapababa ng stress, ang horny goatweed
ay maaring makatulong sa iyong natural na pagnanasa na huminga muli. Isa ito sa mga multitasking na halamang gamot na hindi lamang tumutulong sa daloy ng dugo, kundi pati na rin sa pagnanasa at enerhiya. Ang pinakakasasyang bahagi para sa akin ay ang marinig ang mga banayad na paraan kung paano inilalarawan ng mga kababaihan ang kanilang pag-unlad. Nakakaramdam ako ng mga sensasyon na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Hindi ko na kailangang pilitin ang sarili ko. Mas bukas na lang ako rito. Napansin ng partner ko ang pagbabago sa akin. Ito ay hindi lamang mga pisikal na panalo. Ito ay mga emosyonal na pagbabago. Ito ay ang buong pagkatao ng isang babae na nagsisimulang bumalik online. Kaya't sinasabi ko sa mga kababaihan, huwag maliitin ang halamang ito dahil lang sa pangalan nito. Ito ay higit pa sa isang gimmick. Ito ay isang regalo mula sa kalikasan at gumagana ito kasama ng iyong katawan, hindi laban dito. Ngunit gaano man kalakas ang halamang gamot na ito, hindi ito ang tanging tool na kailangan ninyo. Dahil ang kaligayahan ay higit pa sa daloy ng dugo, ito rin ay tungkol sa hormones. At kung ang inyong hormonal symphony ay wala sa tono at maging tapat tayo para sa karamihan ng mga babaeng lampas. Sixto, ito ay totoo. Kailangan din nating tugunan yon. Susunod ay isang halamang gamot na ginamit sa libu-libong taon upang natural na suportahan ang libido, pataasin ang pagnanasa at tulungan ang mga kababaihan na maramdaman muli ang malalim na apoy sa loob. Ito ay makalupa, ito ay malakas, at ito ay suportado ng tunay na siyensya. Kung seryoso kayo sa pagbabalik ng inyong pagnanasa, ang susunod na ito ay maaring eksakto kung ano ang hinihintay ng inyong katawan. Pag-usapan natin ang Tribulus terrestris, ikatlong halamang gamot, Tribulus terrestris. Ang pagsindi ng pagnanasa. Kapag iniisip ng mga kababaihan ang tungkol sa sexual health pagkatapos ng menopause, madalas silang nakatuon sa isang bagay panunuyo. At bagamat kritikal ang lubrication, may isa pang piraso ng puzzle na tahimik na nawawala habang tayo ay tumatanda, ang pagnanasa. Hayaan ninyong sabihin ko, kapag nagsimulang bumaba ang inyong libido, hindi lang ang inyong sex life ang nagdurusa. Nawawalan kayo ng enerhiya ng sigasig ng pakiramdam ng pagnanasa. Pakiramdam ninyo ay patag mapurol na parang ginagawa ninyo na lang ang mga bagay-bagay. Kaya naman ang susunod na halamang gamot na gusto kong ibahagi sa inyo ay isa na nakita kong muling nagpaalab hindi lamang sa kaligayahan kundi sa panloob na apoy ng isang babae. Ito ay tinatawag na Tribulus terrestris at kilala ito sa buong mundo bilang ang spark sa likod ng pagnanasa ng isang babae. Ang Tribulus ay isang maliit at matinik na halaman na tumutubo sa ilan sa mga pinakamahirap na kondisyon sa mundo. Ngunit ang halamang ito ay higit pa sa nakakaligtas. Ito ay umuunlad, at ang kayang gawin nito para sa katawan ng babae ay walang kapantay. Naiisip ko ang isang pasyente ko na nagngangalang Diana. Siya ay 50 isang retiradong ehekutibo, ang tipo ng babae na dating puno ng buhay at enerhiya. Ngunit nang dumating siya sa aking opisina, siya ay pagod na pagod. Sinabi ng kanyang asawa na siya ay tila malayo, walang koneksyon. At sa pribado inamin niya na ang intimacy ay naging isang huling prioridad. Hindi ko na po nararamdaman ang pagnanasang yon. Sabi niya, ang isang pangungusap na yon ay nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Ang kanyang hormonal balance ay wala sa ayos na humantong sa pagkawala ng libido. Binigyan ko siya ng ilang natural na estratehiya, kabilang ang mga protocol sa pagtulog at ehersisyo. Ngunit ipinakilala ko rin sa kanya ang Tribulus terrestris, hindi isang low-dose generic na pulbos, kundi isang dekalidad standardized extract na may hindi bababa sa 45% saponins ang mga aktibong compound na sumusuporta sa malusog na pagnanasa. 3 linggo ang lumipas, nag-email sa akin si Diana. Doradis isinulat niya, hindi ko alam kung ito ba ang Tribulus o ang yoga o kung ano. Pero pakiramdam ko ay ako na ulit ang sarili ko.
Mas madalas na akong tumatawa. Ako na ang nagsisimulang yumakap sa asawa ko. Nagsimula pa akong magpinta ulit. Ang mga pagbabagong iyon ay hindi lamang tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa sigla. Ang nagpapalakas sa tribulus ay hindi dahil ito ay gumaganap na parang hormone. Ito ay dahil gumagana ito kasama ng iyong sistema, dahan-dahang ibinabalik ito sa balanse. Tila sinusuportahan nito ang mga androgen receptor sa utak na maaaring makabuluhang magpalakas ng libido, kahit na ang mga antas ng hormone mismo ay hindi nagbabago ng husto. Iyon ay lalong mahalaga para sa mga matatandang kababaihan na ang mga sistema ay naging mabagal ngunit tumutugon pa rin kapag maayos na na-stimulate. Sa mga klinikal na pag-aaral, ipinakita na ang tribulus ay makabuluhang nagpapataas ng pagnanasa, arousal lubrication at kasiyahan sa mga postmenopausal na babae na may mababang libido. Sa isang pag-aaral, 88% ng mga kababaihan ang nag-ulat ng kapansin-pansing pagtaas sa kasiyahang sexual pagkatapos lamang ng ilang linggo ng supplementation. Ngunit ang pinakagusto ko ay kung gaano ito banayad at natural sa pakiramdam. Hindi ito isang stimulant. Hindi kayo makakaramdam ng kaba o pagiging hyper. Ang mararamdaman ninyo ay isang unti-unting pagbabalik ng init sexual emosyonal kahit na malikhain. Magsisimula kayong makaramdam ng mas konektado sa inyong katawan. Magsisimula kayong magnasa na mahawakan muli. Makikita ninyo ang inyong sarili na sensual mapaglaro buhay. Ito ay maaaring parang maliliit na bagay, ngunit sa isang babae na inakala na ang kanyang pinakamagandang taon ay tapos na, ito ay lahat-lahat. Kapag inirerekomenda ko ang tribulus sa aking mga pasyente, palagi kong binibigyang diin ang pagiging consistent. Inumin ito araw-araw mas mabuti sa umaga at bigyan ito ng oras, hindi bababa sa 4 hanggang 6 na linggo. Ang ilang kababaihan ay nararamdaman ito ng mas maaga, ngunit ang mas malalim na pagbabago ay nangangailangan ng pasensya. At tandaan ang kakayahan ng inyong katawan na tumugon sa mga halamang ito ay tumataas. Kapag sinusuportahan ninyo ito ng malusog, na gawing mahusay na tulog, regular na paggalaw, pagbabawas ng stress. Ang mga halamang gamot ay makapangyarihan, ngunit hindi sila mga magic pill. Pinakamahusay silang gumagana sa isang katawan na handang gumaling. Para sa mga kababaihang lampas 60 ang tribulus ay maaaring maging simula ng isang bagong kabanata, hindi lamang sa kwarto, kundi sa kung paano nila nakikita ang kanilang sarili. At kaya naman, hindi lang ito tungkol sa libido. Ito ay tungkol sa muling paggising sa bahagi ninyo na gusto pa ring lumikha, magmahal at mabuhay ng lubos. At habang tumutulong ang tribulus na paggalabi ng panloob na apoy, minsan kailangan ninyo ng panggatong upang mapanatili itong nagliliyab, lalo na pagdating sa pagnanasa at stamina. Mayroong isang sinaunang ugat na tumutubo sa matataas na kabundukan ng Peru na ginamit sa daan-daang taon upang palakasin ang libido at sexual na sigla ng kababaihan. Hindi lang ito tumutulong sa iyo na maghanda. Tumutulong ito sa iyo na maramdaman na handa ka. At ang paraan ng pagsuporta nito sa mood, enerhiya at kaligayahan ng sabay-sabay. Well, sabihin na lang natin na baka magulat kayo sa susunod na halamang gamot na ito. Pag-usapan natin ang maca root. Kung nanonood pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ang impormasyong ito, mag-iwan po ng boom sa mga komento upang ipaalam sa akin na nandito pa rin kayo at nakikibahagi. Ngayon, magpatuloy tayo sa ika-4 na punto. Ika-4 na halamang gamot, maca root, ang Peruvian libido booster. Minsan ang pinakamakapangyarihang sagot ay nagmumula sa mga hindi inaasahang lugar. Mataas sa kabundukan ng Andes sa Peru, kung saan manipis ang hangin at mabato ang lupa, may tumutubong isang hamak na ugat na ginamit sa loob ng mahigit 2,000 taon upang ibalik ang pagnanasa, sigla at stamina sa mga kababaihan. Ito ay tinatawag na maca at masasabi ko sa inyo mismo, ito ay isang game changer
para sa mga matatandang kababaihan na pakiramdam ay kumupas na ang kanilang kislap. Hindi tulad ng ibang mga halamang gamot na tumututok sa isang particular na pathway, medyo iba ang paraan ng paggana ng maka. Sa ilang paraan, mas nagiging mahalaga ito, lalo na para sa mga kababaihang lampas 60. Dahil habang kayo ay tumatanda, hindi lang ito tungkol sa kung kaya ng iyong katawan na magkaroon ng orgasm. Ito ay tungkol sa kung gusto mo pa rin. Kung nararamdaman mo pa rin ang tahimik na init na yon, ang paghila, patungo sa koneksyon ang pakiramdam na buhay ka sa iyong sariling balat. Hindi lang nito pinapakain ang katawan, pinapalusog nito ang apoy na yon. Naaalala ko ang isa sa aking mga pasyente, si Aling Linda, 70 taong gulang, diborsyada sa loob ng maraming taon. Kakasimula lang niya sa isang bagong relasyon at lumapit sa akin na may tahimik na pagkabigo. Sa pisikal, sabi niya, hindi gumagana ang mga bagay-bagay, ngunit sa emosyonal pakiramdam niya ay patag. Para pong ginagawa ko na lang, sabi niya sa akin. Gusto kong gustuhin siya pero wala lang talaga. Ang ganoong uri ng katapatan ay bihira at makapangyarihan dahil maraming kababaihan ang hindi napagtatanto na ang libido, ang tunay natural na pagnanasa, ay hindi lamang tungkol sa hormones o daloy ng dugo. Ito rin ay tungkol sa mood, enerhiya at kung gaano ka konektado sa iyong sarili. Iyan mismo kung saan nagniningning ang maka. Ipinakita ng pananaliksik na sinusuportahan ng maka ang endocrine system, ang sentro ng hormonal command ng katawan. Tumutulong ito na i-regulate hindi lamang ang mga sex hormone, kundi pati na rin ang enerhiya, mood, at maging ang stress resilience. Sa isang klinikal na pag-aaral, ang mga postmenopausal na babae na umiinom ng maka araw-araw ay nag-ulat ng makabuluhang pagtaas sa sexual na pagnanasa at pangkalahatang kagalingan nang walang anumang malalaking pagbabago sa kanilang mga antas ng hormone. Iyan ang nagpapayunik dito. Hindi nito tinutulak ang iyong mga hormone, ibinabalik nito ang balance. At hindi lang ang siyensya ang kumukumbinsi sa akin. Ito ay ang nakikita ko sa totoong buhay. Nagsimulang uminom si Aling Linda ng maka, isang maliit na dosis lang araw-araw, mga 1,500 mmol ng gelatinized powder. Sa loob ng 4 na linggo napansin niya ang pagkakaiba. Sinabi niya sa akin, para pong nawala ang hamog sa isip ko. Nagsimula siyang makaramdam ng mas sigasig sa mga simpleng bagay, paglalakad, musika, paghawak sa kamay ng kanyang partner. At pagkatapos, dahan-dahan, ngunit tiyak bumalik ang mas malalim na pagnanasang yon. Hindi niya kailangang pilitin ang intimacy. Natural itong dumating. Iyan ang ginagawa ng maka. Muli ka nitong ikinokonekta sa bahagi ng iyong sarili na gusto pa ring makaramdam, magbigay at tumanggap. Ang pinakamagandang bahagi ay banayad ang maka. Hindi ito nag-stimulate o nagpapakalma. Unti-unti itong nag-build up. Mas gusto ng maraming kababaihan ang gelatinized version. Mas madali itong matunaw at mas bioavailable. Maaari ninyo itong ihalo sa tubig smoothie o inumin sa anyong kapsula. Karaniwan kong inirekomenda ang 500 hanggang 3 ml bawat araw na iniinom ng tuloy-tuloy sa loob ng ilang linggo. Hindi ito isang bagay na iinumin mo ng isang beses at aasahan ng mga resulta kinabukasan. Tulad ng maraming bagay na tunay na gumagana, nangangailangan ito ng oras upang mag-build up at mag-integrate sa ritmo ng iyong katawan. Ngunit kapag nangyari na, ang mga resulta ay maaaring tahimik na malalim. May mga babaeng nagsabi sa akin na hindi lang sa kwarto nakatulong ang maka, nakatulong ito sa buhay. Mas naramdaman nilang motivated, mas malikhain, mas emotionally available. Dahil kapag nararamdaman mo na ulit ang iyong sarili, lahat ay nagsisimulang magbago. Ngayon, sa puntong ito, marahil ay napagtanto na ninyo na ang pagpapabuti ng sexual health pagkatapos ng 60 ay hindi tungkol sa isang magic bullet. Ito ay tungkol sa pakikipagtulungan sa iyong katawan, pagpapakain dito ng kung ano ang nawawala at muling pagbuo ng panloob na sistema ng enerhiya, pagnanasa at function.
Ngunit may isa pang piraso ng puzzle na ganap na kinaliligtaan ng karamihan sa mga kababaihan at maaring ito na ang pinakamahalaga sa lahat. Dahil kahit na mayroon kang magandang daloy ng dugo, kahit na balanse ang iyong mga hormone at malakas ang iyong pagnanasa, kung masyadong mataas ang iyong mga antas ng stress o kung ang iyong nervous system ay laging nakastuck sa fight or flight mode, isasara ng iyong katawan ang mga bagay-bagay. Para bang inilalagay ng iyong utak ang preno sa lahat ng bagay na intimate, kahit na nasa tamang lugar ang iyong puso. Kaya naman napakahalaga ng susunod na halamang gamot na ito. Hindi ito flashy, hindi ito magbibigay sa iyo ng agarang resulta. Ngunit tahimik itong gumagana sa background, nagpapababa ng stress, nagpapanumbalik ng kalmado at lumilikha ng panloob na balanse na kailangan ng iyong katawan upang gumana sa abot ng makakaya nito. Tinatawag ko itong pundasyon ng kaligayahan at nakatulong ito sa ilan sa aking mga pinaka-stressed, pinaka-frustrated na pasyente na mahanap ang kanilang daan pabalik sa intimacy kahit na walang ibang gumana. Pag-usapan natin ang ashwagandha. Ikalimang halamang gamot ashwagandha, ang tahimik na tagapagpalakas. May isang tahimik na uri ng pressure na nabubuo sa buhay ng isang babae habang siya ay tumatanda. Mga responsibilidad alaala ang bigat ng pag-aalaga, sa iba nagpapatong-patong ito sa paglipas ng panahon at napagtanto mo man o hindi binabago ka ng pressure na yon. Nagpapahigpit ito sa iyong mga balikat, nagpapaikli ng iyong hininga, nagpapapurol ng iyong pagnanasa, at marahil, ang pinakamahalaga, pinapatay nito ang iyong kapasidad para sa kaligayahan. Hindi dahil hindi kayang tumugon ng iyong katawan, kundi dahil hindi ito pinapayagan ng iyong isip. Kaya naman ang ashwagandha ay maaring ang pinakakinaliligtaan, ngunit pinakamahalagang halamang gamot para sa mga kababaihang lampas 60 na sumusubok na bawiin ang kanilang sexual health. Dahil ano ang silbi ng daloy ng dugo at pagnanasa kung ang iyong nervous system ay nakalock sa stress mode? Ano ang silbi ng pagnanais ng intimacy kung ang iyong katawan ay masyadong tensyonado, masyadong balisa, masyadong pagod para tumugon? Ang ashwagandha isang sinaunang adaptogenic na halamang gamot na ginamit sa medisina ng Ayurveda sa loob ng mahigit 3,000 taon ay gumagana sa background. Hindi ito nagbibigay sa iyo ng biglaang sigla. Hindi ka nito binabaha ng hormones. Sa halip bumubulong ito sa iyong sistema. Ligtas ka na ngayon. Pwede ka nang mag-relax. Pwede ka nang makaramdam ng kaligayahan tulad ng nararapat. Nakita ko itong nangyari ng paulit-ulit. Isa sa aking mga pasyente si Maria ay 64 nang pumunta siya sa akin. Sinubukan na niya ang lahat, mga cream ginseng kahit hormonal therapy, sa maikling panahon. Nakatulong sila ng kaunti, ngunit walang nananatili. Ang kaligayahan ay nandyan isang araw at wala na sa susunod. Pakiramdam niya ay sinasabotahe siya ng kanyang katawan. At sa isang paraan, totoo iyon. Nabubuhay siya sa isang patuloy na estado ng mataas na stress, pag-aalaga sa kanyang mga tumatandang magulang, pinansyal na pressure dekada ng pag-una sa iba. Sobrang taas ng kanyang cortisol. Sinimulan namin siya sa isang pang-araw-araw na regimen ng ashwagandha, 600 mg lang ng isang dekalidad na extract na tinatawag na KSM 66. Walang ibang pagbabago, isang tahimik na pagbabago lang sa kanyang pang-araw-araw na ritmo. Sa loob ng 2 linggo, mas malalim ang kanyang tulog. Sa loob ng 4 naramdaman niya ang isang pakiramdam ng kalmado na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. At nang tanungin ko kung kumusta ang pakiramdam niya tungkol sa intimacy, ngumiti siya at sinabing, "Pakiramdam ko po ay hindi na ako nakikipagdigma sa sarili ko." Yan ang mahika ng ashwagandha. Pinapababa nito ang mga antas ng cortisol, ang stress hormone, na sumisira sa kaligayahan ng babae. Kapag mataas ang cortisol, bumababa ang pagnanasa, sumisikip ang mga daluyan ng dugo, pumapasok ang iyong nervous system sa survival mode at ang sexual function ay itinutulak sa ilalim ng listahan. Ngunit kapag bumaba ang cortisol, lahat ng iba pa
ay nagsisimulang tumaas pag nanasa kumpiyansa emosyonal na koneksyon at arousal at kasiyahan. Ang nagpapalakas sa ashwagandha ay hindi ito gumagana sa pamamagitan ng stimulation. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapanumbalik. Binibigyan nito ang iyong katawan ng senyales na hinihintay nito okay lang mag-relax, okay lang tumanggap ng kaligayahan, okay lang magnasa muli. At hindi lang ito sexual health. Ang mga kababaihang umiinom ng ashwagandha ay patuloy na nag-uulat ng mga pagpapabuti sa mood, enerhiya, focus at resilience. Malawakan itong pinag-aralan para sa papel nito sa regulasyon ng hormone, pagbabawas ng stress, at cognitive function sa mga matatanda. Sa katunayan, natuklasan ng isang pag-aaral na ang mga kababaihang nagsuplemento ng ashwagandha ay nakakita ng makabuluhang pagpapabuti sa arousal, lubrication at orgasm. Walang reseta, tumatugon lang ang katawan sa balanse. Kung may isang halamang gamot na sana'y sinimula ng mas maraming kababaihan, ito na iyon. Dahil bago tayo makapag-usap tungkol sa pagiging intimate sa iba, kailangan nating makaramdam ng ligtas at kalmado sa ating sarili. Itinutulay ng ashwagandha ang agwat na yon. Tinutulungan ka nitong maramdaman na nakaground muli, may kakayahan na kasentro handa. Karaniwan kong inirerekomenda na inumin ito sa gabi, mga 1 oras bago matulog. Hindi lamang ito sumusuporta sa kalusugan ng hormone, ngunit nagtataguyod din ito ng malalim at nakapagpapanumbalik na tulog. At ang tulog ay isa sa mga pinaka-underrated na tool para sa pagpapabuti ng sexual na sigla. Kung matagal ka nang nagpupuyat ang halamang ito, ay maaaring ang banayad na reset na hinihiling ng iyong sistema. At ngayong natuklasan na natin ang lahat ng 5 makapangyarihang natural na solusyon na ito, bawat isa ay may kanya-kanyang natatanging papel sa pagpapanumbalik ng iyong sexual health. Maaaring nagtataka kayo, paano mo pagsasama-samahin ang lahat ng ito? Ano ang tamang paraan upang inumin ang mga ito, i-time ang mga ito, at pagsamahin ang mga ito upang sila ay tunay na gumana ng magkakasama? Well, malalaman ninyo dahil susunod ipapaliwanag ko sa inyo ang kumpleto, step-by-step na protocol na ibinibigay ko sa aking sariling mga pasyente kung paano gamitin ang 5 halamang ito sa isang simpleng pang-araw-araw na gawain na naghahatid ng tunay na mga resulta, hindi lamang para sa iyong sex life, kundi para sa iyong kumpiyansa, iyong koneksyon, at iyong pakiramdam ng sarili bilang isang babae. Pagsama-samahin natin ito. Ika-6 pagsasama-sama ng lahat. Ang Herbal Vitality Protocol. Sa ngayon narinig na ninyo ang tungkol sa 5 kahangahangang halamang gamot. Bawat isa ay may sariling natatanging kapangyarihan upang suportahan ang inyong katawan, ibalik ang inyong sexual function, at i-renew ang inyong kumpiyansa. Ngunit naiintindihan ko po ang isang napakahalagang bagay, ang malaman kung ano ang iinumin ay isang bagay. Ang malaman kung paano ito inumin ng ligtas, tuloy-tuloy at epektibo ay iba pa. Iyan ang gusto kong ibigay sa inyo ngayon. Hindi lamang kaalaman kundi isang plano, isang simpleng pang-araw-araw na protocol na nag-uugnay sa lahat at umaangkop sa ritmo ng inyong buhay. Dahil heto ang katotohanan, hindi kailangan ng mga kababaihan ng mas maraming nakakalulang payo. Kailangan nila ng kalinawan, direksyon at isang landas na maaari nilang sundin. At ang natutunan ko sa mahigit 30 taon ng pakikipagtrabaho sa mga matatandang kababaihan ay ito. Kapag tinutugunan mo ang iyong kalusugan ng may matatag na kamay, kapag pinagsama mo ang mga tamang tool sa tamang paraan, at kapag nanatili ka rito, nagsisimulang tumugon ang iyong katawan. Hindi mahalaga kung gaano karaming kaarawan na ang iyong naranasan. Hindi mahalaga kung gaano katagal ka nang nahihirapan. Ang katawan ng babae ay idinisenyo upang maghilom. Kailangan mo lang itong bigyan ng tamang suporta. Hayaan ninyong magpinta ako ng isang larawan kung paano maaaring magmukhang ang protocol na ito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Umaga, gigising kayo, magkakaroon ng simpleng almusal.
at iinumin ang inyong Panax ginseng. Itinatakda nito ang tono para sa araw, pinapabuti ang daloy ng dugo, ginigising ang inyong enerhiya, at inihahanda ang inyong sistema na makaramdam ng sigla. Kasabay niyan, iinumin ninyo ang inyong horny goatweed, isang matatag na kakampi sa pagbubukas ng mga daluyan na pinakamahalaga, sumusuporta sa sirkulasyon at tinutulungan ang inyong katawan na tumugon kapag dumating ang pagnanasa. Pagkatapos ng almusal o tanghali, idaragdag ninyo ang inyong Tribulus terrestris. Gumagana ang halamang ito sa background, unti-unting pinasisiklab muli ang inyong natural na pagnanasa, hindi sa pamamagitan ng pagpilit sa sistema, kundi sa pamamagitan ng muling paggising nito tulad ng pag-angat ng dimmer switch sa isang ilaw na kumupas na. Maaaring hindi ninyo ito mapansin sa unang araw, ngunit bigyan ito ng oras at mararamdaman ninyo ang pagkakaiba sa inyong mood, sa inyong enerhiya, at sa inyong pagnanasa. Hapon o maagang gabi, iinumin ninyo ang inyong makarut. Ito ang inyong emosyonal na spark plug. Ito ang ugat na nagbabalik ng kilig, hindi ang pressure na mag-perform, kundi ang tunay na pagnanasang kumonekta. Pinapalakas nito ang stamina at mood ngunit ginagawa ka rin itong gustuhing abutin muli ang iyong partner. At iyon ay mas mahalaga kaysa sa napagtatanto ng karamihan sa mga kababaihan. Bago matulog, aabutin ninyo ang inyong ashwagandha. Ito ang inyong pangwakas, ang nagsasabi sa inyong katawan na ligtas ng magpahinga, ligtas ng gumaling, ligtas ng maghilom. Gabi-gabi pinapababa nito ang mga stress hormone, binabalanse ang inyong sistema, at sinusuportahan ang uri ng malalim na kapagpapanumbalik na tulog na mahalaga para sa sexual na sigla. Ngayon, maaari ba kayong lumaktaw ng isang dosis? Paminsan-minsan, oo naman nangyayari ang buhay. Ngunit ang nakita ko ay kapag ang isang babae ay nag-commit sa isang ritmo, kapag binibigyan niya ang kanyang katawan ng ganitong uri ng pang-araw-araw na suporta, nagsisimulang lumitaw ang mga resulta. Hindi sa isang maingay magarbo na paraan, kundi sa tahimik, may kumpiyansang paraan, isang pagbabalik ng sensasyon, isang pakiramdam ng pagnanasa na hindi mo naramdaman. Sa loob ng maraming taon, isang pakiramdam na komportable sa iyong sariling katawan, isang ngiti mula sa iyong partner na nagsasabi ng lahat ng kailangan mong marinig. At hindi mahika ang protocol na ito. Ito ay biology, pagiging consistent at pasensya. Ito ay isang pag-uusap sa iyong katawan na nagsasabing, handa na akong alagaan ka ngayon. At kapag ginawa mo yon, nakikinig ang katawan. Hindi ninyo kailangang simulan ng lahat ng sabay-sabay. Hindi ninyo kailangang maging perpekto. Kailangan ninyo lang magsimula. Isang halamang gamot, isang hakbang, isang araw, sa isang pagkakataon. Dahil ang protocol na ito ay hindi lamang tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa pagbawi ng isang bagay na mas malalim ang iyong enerhiya, ang iyong pagkababae, ang iyong koneksyon sa babaeng palagi mong pagkatao sa ilalim ng stress, pagod at mga taon. Nasaksihan ko itong nangyari ng paulit-ulit. Nakita ko ang mga babaeng inakala na tapos na ang kanilang pinakamagandang panahon na bumalik sa isang buhay ng intimacy, pagiging malapit at malalim na personal na kapangyarihan. At sa tuwing nangyayari ito, naaalala ko, hindi tinatapos ng edad ang sigla ng isang babae. Ang kapabayaan ang gumagawa nito. Ngunit sa tamang protokol, maaari kang magsimulang muli. At ngayong alam na ninyo ang landas. Mayroon na lamang isang bagay na natitira, isang mensahe na gusto kong iwan sa inyo. Isang huling pag-iisip na nag-uugnay sa lahat ng ito. Hindi lamang ang mga halamang gamot o ang kaligayahan, kundi ang katotohanan tungkol sa kung sino ka at kung ano pa ang kaya mong gawin. Pag-usapan natin iyan ngayon. Huling kaisipan, hindi ka pa. Tapos kung umabot po kayo hanggang dito, nais kong magpasalamat. Hindi lamang sa pakikinig, kundi sa pagmamalasakit sa inyong sarili upang maghanap ng mga sagot. Iyon pa lamang
ay nagsasabi sa akin ng isang mahalagang bagay, hindi kayo sumuko. At diyan nagsisimula ang lahat ng pagbabago. Pinag-usapan natin ang 5 makapangyarihang halamang gamot Panax Ginseng para suportahan ang daloy ng dugo, horny goat weed para mapahusay ang sensitivity ng natural tribulus, para muling pag-alabin ang pagnanasa macaroot, para gisingin ang passion at ashwagandha, para patahimikin ang stress na tahimik na pumipigil sa iyo. Bawat isa ay may papel, ngunit magkakasama, bumubuo sila ng isang bagay na mas makapangyarihan, isang pundasyon para sa tunay at pangmatagalang pagpapanumbalik. Ginugol ko ang mga dekada sa paggamot sa mga babaeng tulad ninyo, mga babaeng inakala na ang kanilang pinakamagandang araw ay tapos na, mga babaeng naramdaman na hindi sila nakikita sa kanilang mga relasyon at talunan sa kanilang sariling mga katawan. At nasaksihan ko habang ang mga parehong babaeng ito ay bumalik sa buhay hakbang-hakbang, isang pagpili sa isang pagkakataon. Hindi dahil sa isang himala, sa magdamag, kundi dahil nag-commit sila na gawin ang mga bagay ng iba natural, may intensyon mula sa loob palabas. Hindi ninyo kailangang habulin ang pagiging perpekto. Hindi ninyo kailangang magpanggap na ikaw ang babae noong ikaw ay 25. Kailangan mo lamang suportahan ang babaeng ikaw ngayon at maniwala na sa tamang pangangalaga, tamang ritmo at tamang mga tulang iyong katawan ay maaari pa ring mahanap ang daan pabalik sa malalim na kaligayahan. Hindi ka sira, hindi ka patapos, nagsisimula ka pa lang. At heto ang pinakamahalagang aral sa buhay na may aalok ko sa inyo mula sa lahat ng aking taon bilang doktor. Ang iyong katawan ay may hindi ka panipaniwalang likas na kakayahang maghilom, ngunit kailangan nito ng kasama sa proseso. Ang kasamang iyon ay ikaw. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang tungkol sa pagbawi ng iyong sex life. Ito ay tungkol sa pagbawi ng iyong papel bilang pangunahing tagapag-alaga ng iyong sariling kalusugan at sigla. Ang pinakadakilang aral na itinuro sa akin ng aking mga pasyente ay hindi kailanman huli upang magsimulang muli. Kung kukunin ninyo ang natututunan ninyo dito ngayon at isasagawa ito, ipinapangako ko sa inyo ang nasa unahan ninyo ay maaring maging kasing ganda o mas maganda pa kaysa sa kung ano ang nasa likuran. Magpatuloy ka lang. Ang iyong pinakamagandang taon ay maaring naghihintay pa. Ano po ang inyong saloobin sa natural na pamamaraang ito? Sinubukan na po ba ninyo ang alinman sa mga halamang gamot na ito? Mangyaring ibahagi ang inyong mga karanasan o tanong sa mga komento sa ibaba. Ang inyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Kung tumagos sa inyo ang mensaheng ito, ikararangal ko kung mag-subscribe kayo para sa mas maraming health insights at pinakamahalaga, ibahagi ang artikulong ito sa isang kaibigan, kapatid o sino mang babae sa inyong buhay na sa tingin ninyo ay makikinabang sa pagkarinig nito. Hindi ninyo alam kung kaninong buhay ang maaari ninyong baguhin para sa mas mabuti.